sa mga hindi nakaintindi, hindi po siya galing ng Kuwait. Siya po ay nanggaling ng Japan. So ito pala mga kabayan ang katotohanan sa napabalitang OFW na nag-viral sa Facebook matapos itong makitang wala ng buhay sa loob ng bus noong nakarang linggo lamang. Nakilalang si Wilma Osa. 41 years old po siya mga kabayan, taga Negros Oriental. At nilinaw nga po ngayon ni Kabayan Bong Concha ang mga maling impormasyon na kumakalat nga po sa social media na patungkol nga po dito sa ating kababayan. Dinitalya nga po dito ang kanyang nalalaman para hindi nga po malito ang lahat. Pero sa mga kabayan natin hindi pa nakakaalam, siya ang OFW na napabalita nitong nakarang linggo na nakitang wala ng buhay habang nakaupo sa loob ng series bus patungo sa Dumaguete mula sa South Cebu Station. Kakauwi nga lang po nito noong August 4, 2025 na hindi alam ng pamilya dahil balak sana nitong isopresa ang kanyang mahal sa buhay, pero sa hindi inaasahang pangyayari hindi na siya nakaabot dahil nga po siya po ay nawalan ng buhay habang siya ay bumabiyahe at natutulog. Bigla nga raw po itong nanghina at sumama ang pakiramdam at nagsuka sa loob ng bus na ayon sa mga nakasabayan at nakakita na galing nga daw po ito sa Kuwait connecting sa Japan at Japan to Manila at Manila to Cebu at nag-land trip patungo sa Dumaguete. At ito nga raw po ang naging dahilan kung bakit nga po siya ay nasawi at hindi niya nakayanan ang mahabang biyahe. At ito nga po ang nilinaw ni Kabayan Bong Concha na may maling impormasyon na kumakalat nga po sa social media. Kaya nga po, watch po natin ang ating kababayan na si Bong Concha para mabigyan po tayo ng linaw at hindi po tayo malito mga kababayan. Sa inyong update tungkol dito para po lahat tayo ay malinawan kung ano po talaga yung istorya noong OFW na namatay po sa bus. Okay? Si Wilma po ay dating nagtrabaho po siya sa Saudi Arabia bilang isang kasambahay. At noong 2021 hanggang 2023, siya po ay nagtrabaho sa Kuwait bilang kasambahay. At sa paglilinaw nga po ni Kabayan Bong Concha, taon 2023 ang muling pagpasok nito na bilang isang OFW kasambahay sa bansang Kuwait. Matapos nga raw po ang kontrata na ito nag-apply bilang isang OFW dahil kinuha nga po itong si Kabayan ng kanyang kamag-anak sa Japan gamit nga lang daw po ang visit visa para mag-alaga ng kanyang anak ng kanyang pinsan. Kinuha po siya ng kamag-anak niya para magtrabaho bilang nani sa kanyang pinsan gamit ang tourist visa na 6 months po sa Japan. And for 6 months po yung visa na yon, nung expired na po, umuwi na po ng Pilipinas. At nung umuwi na siya, susurpresahin niya ang kanyang mahal sa buhay. Yun nga lang po nangyari yung hindi dapat mangyari. Kumbaga po, siya po ay undocumented OFW kasi hindi lang po siya pumunta ng Japan gamit ang workers visa, kundi tourist visa ang kanyang gamit. Kaya yan po, dapat di po malaman na hindi po siya kasalukuyang katrabaho sa Kuwait. Talagang sa Japan po siya nanggaling. Okay? Nakakalungkot. Biruin mo, nagbiyahe siya ng malayo, nagbus. From Cebu ata, ewan ko. Kaya yun po nangyari. Pero yun na nga, ang OWA po ay pupunta po sa kanila para tulungan po yung pamilya. Okay? So yun po, ulitin ko po ang OFW ay hindi po nanggaling ng Kuwait. Siya po ay nanggaling ng Japan at susurpresahin niya ang kanyang mga mahal sa buhay. Kaya yun, nangyari yung mga hindi naasahan. Sobra po talaga, nakakalungkot. Siya po taga Negros Oriental.
Okay? Siya po ay dati po nagkatrabaho bilang domestic helper sa Saudi and nagtrabaho rin siya sa Kuwait noong 21 hanggang 2023. Yun po. Pagkatapos ng kanyang 2 years contract sa Kuwait, hindi na po siya bumalik ng Kuwait. Nagpunta lang po siya ng Japan dahil na po sa pinsan po niya para mag-alaga ng anak nun. Okay, gamit po niya ang tourist visa bilang isa para makapasok po sa Japan. Nakakalungkot lang ito dahil nga po kung kailan pa siya pauwi na, yung pa nangyari ang hindi maganda sa kanya. Alam niyo naman po ang buhay na tayo, di ba? Kahit saan nangyayari po yan. Katulad ko, kalahin ko ba mag-i-stroke? Kahit sino. Kung nasaan man tayo, kung oras na natin, talagang oras na po natin. Ganun talaga ang buhay natin, hindi din alam. Tanging ang Panginoon lang nakakaalam po ng ating mga buhay. At yung nangyari nga kay ate, kung doon po sa bus na nga siya inaabot, nakakalungkot po. Pero wala po tayong magagawa dahil ganito talaga ang buhay natin. Hindi natin alam kung kailan po tayo kukunin ng ating Panginoon. Kung kailan pa naman malapit na siya dumating sa bahay nila, doon pa nangyari yung tragedya. Okay? Siyempre, mas maganda po yung complete details po. Yung talagang tunay nangyari para po alam natin yung nangyari sa ating kababayan. Okay? Ulitin ko po, ang kababayan po natin ay nagtatrabaho po sa Japan. Nakatapos siya ng 6 months sa Japan bilang kanani po sa anak ng pinsan niya. Okay? Kung ano po ang nangyari, bakit po siya nag-bus lang, hindi siya nag-aeroplano, hindi na po natin alam po yun. Hindi ko na po alam kung bakit po ganun. Yung OFW po na namatay, ang nakakaalam nun kung bakit po siya bus lang. Okay? Basta ako, ang aking pong binibigay sa inyo, ang aking information para po malaman ninyo ang katotohanan. Kilala niyo po ako, si Buong Concha, hindi po ako gumagawa ng ano. Kaya sinasabi ko sa inyo, ang OFW ay hindi po nanggaling ng Kuwait. Nanggaling po siya ng Kuwait 2023 pa ho. Hindi po ngayon. Siya po talaga ay nanggaling ng Japan. Okay? Lahat po ng OFW, mag-ingat po kayo. Mag-ingat po kayo dahil ang buhay po natin ay hindi natin alam kung kailan tayo. Katulad po ng nangyari sa OFW sa bus na hindi po natin alam, hindi po siguro kahit siya po, hindi niya alam na mangyayari sa kanya. Isipin niyo ang mga mahal niyo sa buhay na naghihintay sa Pilipinas. Kahit sino po, huwag po kayo magkasawa, magdasal sa Panginoon, kahit kayo po ay Muslim o Kristiyano, kahit ano pa man, importante manalig tayo sa ating Panginoon.